linggo pagkatapos ng Kapaskuhan, unless pumatak sa araw ng linggo ang piyesta, ang kapiyesta ng kapanganakan ni Jesus. At nagpapanyaya sa atin natin, ang kabanalan ay nagsisimula sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. Ito'y pagkakataon na kung saan ay tingnan natin ang idolo ng pamilya. Nawa ay tayo ay makatulad kung paano tayo inahamon sa pang-araw-araw nating pamumuhay at matagpuan natin ang Diyos at ang kabanalan. So bahagi yun na kung saan ay nakita natin na si Maria at si Jose at si Jesus bilang pamilya ay nakaranas na kahirapan. Hindi sila pinanganak sa palasyo o pinanganak natin sa bahay ng mga hayop. At sila ay naging mga refugee. Mga refugee sila ng Egypt. That is siguro sabihin natin political refugee. Gawa ng pinag-usig ni Herodes. At umarap sila na hindi pagkakaunawa at nakaranas ng pagkabahala. Kaya nakikita rin natin na hindi sila tumira sa bahagyo, sila'y nanirahan sa Nazareth. Hindi sila nanirahan sa Judea, Nazareth, Galilea. Gawa na natapos sila kay Argela na kasi pinagkaktiyan din yung tinatawag na ang kaharian ni Haring Herodes, yung ama ni King. So, hindi yun natin tinatawag yung si Jose, Maria, at Jesus bilang banal, hindi sapagkat lumanas sila na madaling buhay. Ngunit nasa sentro nila ang Diyos. At yun naman yung maging hamon ng ating pagdunilay, maging sentro ng ating pamilya. Hindi lang tayo nasa individual, ngunit bilang isang pamilya. At ano yung mga hamon? Una ay pagtitiwala at pagsunod. Bahagi yun na kung saan ay nakita natin pagtitiwala at pagsunod. Noong sinabi ng anghel, pumunta kayo sa Egypt, bumalik kayo sa Israel, bahagi na kung saan ay nakita natin. At kahit na nawala si Jesus, sabi na na later on, sa pag-inibay natin, sa pagkawala at pagkatagpo kay Jesus, ay maliwanag na ay inuuna ang Diyos. Inuuna. Iyon sabi ni Jesus, hindi mo ba alam na dapat ako ay nasa tahanan ng aking Ama? Kapag tayo nawawala sa kaya tayo nakatagpuan. Sana sa tahanan ng Diyos, sa templo, sa simbahan. So, ang tunay ng pamilya ay hindi nakabasa sa control. Kasi kuminsan, sabi nga natin kuminsan, yung mga magulang, over-controlling sa kanilang mga anak. Pero sa malayang kung tawagin natin isama-samang pagsunod sa Diyos.
ginawa yung makita natin. Pagkakataon, ito ba ang pinagagawa ng Diyos? Ang makita ng pamilya at kung sinusunod nito, yun yung mahalaga. Hindi yung control, kasi kapag yan sabi natin ng control, ay control lamang yun ang magulang, hindi yun sa Diyos. So, pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Pangalawa, ay ang pag-ibig na ipinapahayag sa pang-araw-araw na buhay. Sa mga pagbasa natin, katulad sa ikalawang pagbasa, ipinamani ko ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colossos na ang pagtugon at ang kabanalan ay hindi nakikita sa pamagitan ng maraming mga pagkilos, ngunit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapatawaran, hindi ang sama ng puno. Pasensya, hindi galit. Pakikinig, hindi pagsisigaw. Bahagi yun na kung saan ipinamanin ko sa kanina sa mga pagbasa natin. At ganoon din lalo-lalo na sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colossos. Panganyaya na ipinahayag, pangatlo, ay makita natin yung mga magulang at ang mga anak na, of course, na parents should not provoke their children. Sabi nga natin, paggabay ng mga magulang, gawa ng pag-ibig, hindi gawa ng tao. Hindi natin kami siya namamalayo. Tinatakot natin yung mga bata. Bahagi ho. Kaya kung isa sinasabi, yung pare na pinalalaman, huwag ka maingay, nandiyan si Father. Unconsciously, subconsciously, ibig sabihin, ano yung pag-iros? Kumikilos sila, gawa ng alig, gawa ng tao, hindi. Gawa ng pag-ibig. Dapat ginagawa ng pag-ibig. Bahagi yun na kung saan makita natin. Sana masabi ninyo na, huwag mong gawin yan kasi mahal ka ni mami, mahal ka ni daddy. Ayaw mo masaktan. Ang batang natututo ng pagsunod na hindi nawawala ang kanyang kalayaan. Bahagi yun. Dapat doon nagmumulang sa bata. Sapagkat kapag kayo ay control ng control, kapag nawala kayo, saka naglulong yung bata. So, ang pamilya na kung saan ang pananampalataya ay unang itinuturo, hindi lamang sa gawa, ngunit sa halimbawa. So, anong mensahe natin ngayon para sa pamilya ngayon? Sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng banal na pamilya, para sa taong ito 2025. Marami ang hamon na inaharap ng bawat pamilya. Nakita natin, broken relationship. Marami yung broken ngayong panahon na ito. Yan ay kaakibat ng hamon na nakikita natin sa bawat pamilya. Ano pa? Yung kawalan ng pera. Economic pressure. Kuminsan hindi siya pagkat walang pera. O na economic pressure. Kuminsan we demand too much. Kinakailangan natin may ganito. Bahagi yun. Kaya kuminsan pressure tayo gawa ng pamimera. Yung mga makabagong teknolohiya, distraction from technology. Yan yung mga hamon na inaharap ngayon. Hindi mo sa
gadget. No? Pero dapat alam, hindi yan makapag-distract. No? Hindi nyo matuturuan ng bata kapag hindi nyo pinagamit ng gadget. Turuan ninyo kung paano tamang gamitin ang gadget as a help, not as a distraction. No? Bahagi yung minsan, bagaman tumisan sa tingin nila, kinakailangan wala. Hindi. Turuan ninyo na gumamit ng maayos. Baga pa lang bigay ng agad responsibilidad. Lack of time together. Pamimitan walang panahon. Kumisan mabuti pa yung yaya, mga lolo at lola. Sana po, no, kahit paano magkaroon na tawagin natin ay sapat na panahon, may time kayo. Kahit man lamang once a week, bahagi yun. May mga pamilya na kapag sabi nga natin, kapag araw ng linggo, minsan, sama-sama sila. Hindi pwede wala ka doon. Yun po yung bahagi yun ng ama. Pero ano yung pagkilos na kung saan makikita ko natin? Ang panyaya na pinapahayag na alin na hindi mo kinakailangan natin maging perfecto. Hindi naman tayo perfecto eh. Wala namang perfecto sa liglig na ito. Yung banal na pamilya ay kung tawagin na natin dito yung alin, idolo natin. Pero tawa, magsumikap tayo ng katugon sa panawagan na yun. Paano? Sa pamagitan na pananampalatayang isinasabuhay. Isama ninyo palagi sa pagdiriwang ng misa. Magsimba kayo bilang isang pamilya. Hindi mo kayo sabay-sabay. At least, masabi natin na yung buong pamilya nyo nagsisimba. So, ano panyaya pa? Yung practical na pagkilos ng pag-ibig. Alam natin sa loob ng pamilya ng doon nakikita. Sabi nga natin, kapag ako nagbe-blessing ng bahay, sabi nga, yan ang unang paaralan ng pag-ibig. Ang pamilya, ang tahanan. Kasi doon talaga nakikita ang pag-ibig sabihin ng pag-ibig. Bahagi yun ang kung saan ay nakikita lang natin. Kasi doon isip nakikita ng mga anak kung paano magmaalam. At nakita natin na alin, doon din natin natutunan ang tunay na pagpapatawad. At yung pagpapatawad ay nagsisimula sa pag-amin. Alam mo yung mga kabataan ngayon, hindi marunong mag-amin, umamin. Paano ka mapapatawad? Hindi ka marunong umamin. Bahagi yun. Baka akala nila, paano mo kayo ginagtawad? Hindi ka naman nakaamin. So, pagkakataon na kung saan yung nakikita natin sa pagkakatuloy ng pag-ibig, nagmamahal sa katulungan. Huwag kang gagawa ng istorya para lamang mapaganda ang buhay ng tao. Kinakailangan na kung saan yung nakikita natin at ang unang pagkilala at makita natin sa pagkapatawad ay alin, pagkilala na mayroong dapat na baguhin. At yun ay alin, sa pamagitan ng pag-amin ng pagkakasala. Ano idalangin namin. Mamaya, hindi ko lang alam kung mayroon dito ang magulang, nanay, ang tatay, at mga anak, ang present. Ay blessing ang mamaya bago tayo matapos ng misa. Pero ito yung panyaya ng pinahayag na ito. Nawa ang kagalakan, pagsusumika, mga suga, ang kagalingan, ay unang higit sa lahat, nararanasan at pinapakinabangan sa loob ng pamilya. At nawa ang pamilya ng Nazareth
ay magpaspas sa atin sa bawat pamilya natin.